Ang pananatili sa mga gabi sa Mina sa mga araw ng tasrik. Ang mga araw ng tasrik ay ang 3 araw na kasunod ng araw ng paghahandog. Ang ika-11, ang ika-12, at ang ika-13 ng Dhul-Hijjah. Bumabalik ang peregrino sa Mina at nananatili sa gabi roon. At ang pananatili sa mga gabi ng mga araw ng tasrik sa Mina ay isa sa mga obligadong gawain ng Hajj. Ito ay mga araw ng pagkain, pag-inom, at pag-alaala kay Allah, ang makapangyarihan at marangal. Sinabi niya, ang kataas-taasan, at alalahanin ninyo si Allah sa mga bilang na araw. Sagana ang peregrino sa mga ito sa takbir, tasbih, at papuri kay Allah. Pagbato sa mga jamarat sa mga araw ng tasrik. Sa bawat isa sa mga araw ng tasrik, binabato ng peregrino ang 3 jamarat pagkatapos lumampas ang araw sa kanyang tuktok. Ibig sabihin, pagkatapos pumasok ang panahon para sa dasal na Dhuhr. Nagsisimula siya sa pinakamaliit na jamra na siyang pinakamalapit sa muske ng Al-Khaif, na binabato ito ng 7 magkakasunod na bato na nagsasabi ng takbir sa bawat bato. Pagkatapos ay sumusulong siya at tumatayo ng matagal habang dumaralangin kay Allah. Itinataas ang kanyang mga kamay at hinaharap ang kibla. Pagkatapos ay lumilipat siya sa gitnang jamra at binabato ito ng 7 bato rin. Pagkatapos ay tumatayo at dumaralangin. Pagkatapos ay lumilipat siya sa dakilang jamrat al-Aqaba at binabato ito ng 7 bato nang hindi tumatayo pagkatapos nito para sa panalangin. Ang sinumang nais magmadali sa kanyang pag-alis ay maaring umalis sa ika-12 pagkatapos ng pagbato sa mga jamarat bago ang paglubog ng araw. Sinabi niya, ang kataas-taasan, ngunit sinumang magmadali sa kanyang pag-alis sa loob ng 2 araw, walang kasalanan sa kanya. At sinumang magpaliban, walang kasalanan sa kanya para sa sinumang natatakot kay Allah. Ang sinumang lubugan ng araw habang siya ay nasa Mina pa, ay obligadong manatili sa gabi at bumato sa mga jamarat sa ika-13. Ang tawaf ng pamamaalam, Tawaf al-Wada. Kapag balak ng peregrino na umalis mula sa Mecca pagkatapos matapos ang kanyang mga ritual, obligado siyang isagawa ang tawaf ng pamamaalam, Tawaf al-Wada, na isa sa mga obligadong gawain ng Hajj. Isinasagawa niya ang tawaf sa palibot ng Kaaba ng 7 ikot, na ginagawang ang kanyang huling pagsalig sa bahay ay ang tawaf. Sinabi ng propeta, sumaka niya ang kapayapaan at pagpapala. Huwag umalis ang sinuman sa inyo hanggang ang kanyang huling pagsalig ay nasa bahay. Hindi niya idinadasal ang 2 rak'a ng tawaf pagkatapos nito, maliban kung may obligadong dasal na dumating. Ang tawaf ng pamamaalam ay isinasantabi para sa babaeng nasa regla o pagdurugo pagkatapos manganak. Ang sinumang nag-iwan ng tawaf ng pamamaalam ng walang wastong dahilan ay may utang na dam. Ang mga hatol ng pangangaso para sa nasa ihram. Ipinagbabawal sa nasa ihram para sa Hajj o Umrah ang mangaso ng mga hayop sa lupa o tumulong dito sa anumang paraan, maging sa pamamagitan ng pagtuturo, pagbibigay hudyat, o paghabol. Sinabi niya, ang kataas-taasan, at ipinagbabawal sa inyo ang pangangaso sa lupa habang kayo ay nasa kalagayan ng ihram. Tungkol naman sa pangangaso sa dagat, ito ay pinapayagan sa nasa ihram. Ang sinumang pumatay ng hayop sa lupa habang nasa ihram ay may utang na kabayaran na katumbas ng kanyang pinatay mula sa mga hayop na pinapastol na hinahatulan ng 2 makatarungang tao kabilang sa mga Muslim o pagbabayad puri sa pamamagitan ng pagpapakain ng mga maralita o ang katumbas nito sa pag-aayuno. Ipinagbabawal din na putulin ang mga puno at damo ng haram para sa kaninuman maging nasa ihram o hindi.